Pangsanlibutang ulat. Mahabang paglalakad patungo sa Diyos, Part 2. May 10, Pada, Thailand. Noong nakaraang linggo, ang 12 taong gulang na si Pada ay nagtaka kung bakit ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki na si Morja ay umalis sa relihiyon ng pamilya at naging isang Seventh-day Adventist sa Thailand. Inanyayahan siya ni Morja na alamin para sa kanyang sarili sa pamamagitan ng paglipat ng tirahan sa bahay ng kanyang kuya Morja. Lumipas ang mga linggo at buwan habang sinasamahan ni Pada si Morja at ang kanyang pamilya sa mahabang paglalakad papuntang simbahan tuwing Sabat. Patuloy na nagtataka si Pada kung bakit naging Adventist si Morja. Wala siyang anumang agarang sagot. Ngunit napansin niya na napakatapat ni Morja sa pagsisimba tuwing Sabat. Hindi mahalaga kung umuulan o malamig. Ang pamilya ay laging bumabangon bago sumikat ang araw at naglalakad ng 13 kilometro papunta sa simbahan. Napansin din niya na si Morja ay napakatapat sa ikapo at mga handog. Tuwing Sabat ay naglalagay siya ng pera sa lagayan ng mga handog at ikapo. Ipinaliwanag ni Morja sa kanyang nakababatang kapatid na ang pera ay talagang pag-aari ng Diyos. Ibinabalik ko sa Diyos kung ano ang sa kanya bilang isang handog ng pasasalamat, sabi ni Morja. Si Pada ay nanirahan sa unang 12 taon ng kanyang buhay kasama ang kanyang ina sa isang napakahirap na tahanan. Hindi niya maintindihan kung paanong nagagawa ni Morja na mamigay ng pera. Ngunit napansin niya na tila hindi nagkukulang ng pera si Morja. Laging may sapat na pagkain at iba pang pangangailangan. Lumipas ang 1 taon. Lumipas ang 2 taon. Lumipas ang 3 taon. Ang 3 mga anak ni Morja ay lumaki at nag-aral sa isang Adventist na paaralan sa ibang bayan. Hindi mayaman si Morja. Ngunit kahit papaano ay nakahanap siya ng pera para sa matrikula ng kanyang mga anak. Hindi pa pumasok sa paaralan si Pada. Ngayon ay 15 years old na si Pada, at hiniling niya na makapag-aral din siya. Habang iniisip niya ang kanyang kalagayan, napaisip siya, ito kaya ang dahilan kung bakit naging Adventist si Morja. Hindi siya mayaman, ngunit hindi niya kailangan ng anuman. Mayroon siyang pagkain, damit at perang pampaaral sa kanyang mga anak. Mahal niya ang Diyos ng langit. At ibinibigay ng Diyos ng langit ang lahat ng kanyang pangangailangan. Nag-ugat sa puso ni Pada ang pag-ibig sa Diyos. Nais niyang mabuhay para sa Diyos na naglaan ng lahat ng pangangailangan ng kanyang kapatid. Nais niyang mabuhay para sa Diyos na naglaan ng lahat ng kanyang pangangailangan bago pa man niya siya nakilala. Kaya, ibinigay niya ang kanyang puso sa Diyos at nabautismuhan. Kahit na walang pamilya si Pada na makakatulong sa kanya, pumasok siya sa unang baitang sa paaralan ng Adventist noong siya ay 17. Nag-aral siyang mabuti. Nagsumikap siya para matustusan ang kanyang pag-aaral. Nang makatapos siya ng pag-aaral, nagpasya siyang ituro sa iba ang tungkol sa Diyos na naglalaan ng mga pangangailangan ng lahat. Nag-aral siya sa Mission College, ngayon ay Asia Pacific International University, at naging pastor. Ngayon, si Pada ay isang pastor at pinuno ng Adventist Church sa Thailand. Mayroon siyang asawa, na nakilala niya sa paaralang Adventist, at mayroon silang 3 mga anak na babae. Siya ay may magandang edukasyon. Nagmamaneho siya ng magandang kotse. Siya ay kumikita ng komportableng sweldo, at tapat niyang ibinabalik ang ikapo at mga handog. Ang kanyang pamilya ay laging may sapat na pagkain at damit. Higit sa lahat, gustong-gusto niyang sabihin sa iba ang tungkol sa Diyos ng langit. Bumalik siya sa nayon ng kanyang pagkabata sa mga bundok sa hangganan ng Thailand at Myanmar.
Ang mga tao sa bundok na naninirahan doon ay nananatiling napakahirap, at kakaunti ang naniniwala sa Diyos. Palaging naglalagay si Pada ng 50 o higit pang mga sobre na may 50 o 100 bat na perang papel para ibigay sa mga taga-nayon. Ito ay hindi gaanong malaking halaga ng pera. Ngunit ito ay isang mahalagang regalo sa kanilang mga mata. Kapag iniabot niya ang mga sobre, ang mga taga-nayon ay sumasalubong sa kanya na may malaking ngiti. Naririnig niya ang mga ito na nagsasabi sa isa't isa, "Si Pada ay isa sa atin." Dito siya lumaki. Ngunit mayroon siyang magandang edukasyon, magandang kotse, at komportableng sweldo. Ang kanyang Diyos ang nag-aalaga sa kanya. Baka maalagaan din tayo ng Diyos niya. Dalangin niya na ang mga tao sa bundok, ang kanyang mga tao, ay malaman balang araw na ang kanyang Diyos ay nag-aalaga na sa kanila at nais na iligtas sila para sa walang hanggan. Ang bahagi ng 1988 13th Sabbath Offering ay nakatulong sa pagtatayo ng silid kainan at pangalawang gusali sa Asia Pacific International University kung saan nag-training si Pada. Para maging isang pastor. Bilang isang estudyante, tumulong si Pada sa pagtatayo ng silid kainan. Kung paanong ang epekto ng 13th Sabbath Offering na iyon ay nararamdaman pa rin sa buhay ni Pada at ng maraming nag-aral sa Asia Pacific International University, ang handog sa trimestreg ito ay magkakaroon din ng pangmatagalang impluwensya sa pagpapala ng Diyos. Salamat sa pagpaplano ng isang masaganang handog.